Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, yung mga pinasang videos no reaction natin. Yung mga nagva-viral at alam ko may luma na dito may luma na ditong video pero sinama ko pa rin, 'di ba? Magandang pag-usapan. So, start tayo dito. Ano ba 'to? Ito nagva-viral 'to basagin daw. Mm. Basagin mo! Basagin mo! Basagin mo! Basagin mo! Basagin mo! 'Di ba ako makaka-copyright dito? Avril Lavigne. Basagin So, yun ang sinasabi, basagin mo, basagin mo. So, naglabas siya ng martilyo. 'Di ba? Now, so, sino ang mali sa dalawa? Binasag yung side mirror niyo. Sino mali sa dalawa? Tandaan nyo kababayan, ano? Ang aanuhin nating ito, by default, mali na itong nasa labas 'Di ba? Alam naman natin siya yung agresibo. mo! Hindi ko ma-play yung sound kasi merong sound ni Avril Lavigne Makaka-copyright tayo dun Ito kasi ang nakikita ko dito sa video na to. Actually, ilang beses nang bumabalik itong siga dun sa e-bike niya wag na nating pakialaman kung ano ba ang pinagmulan ng away. Hindi naman natin alam talaga kasi hindi naman nakita sa video Pero ang pag-uusapan natin yung sitwasyon mismo na na ito, yung nagkaroon na ng siraan ng sasakyan. Nakita natin dito from the very beginning kasi panay na ang balik ni yung nag-i-e-bike. May nasabi pa siyang bago daw yan 'di ba? Basagin mo! Bago itong sasakyan, bago pala men. Tapos ito kasi pinoprovoke mo, men. Ano ba ang naging problem nyo sa sa kalsada? Gitgitan lang ba? Wala namang ako I do assume wala namang gasgas yung sasakyan mo. Nagkagitgitan lang talaga kayo. Yun ang ina-assume ko pero kung alam niyo yung full story nito, sabihin niyo sa akin. Kung ganun lang naman kasi ang problem, na nagkagitgitan kayo, pakawalan mo na yan, men. Wala ka namang mapapatunayan diyan Ano ba ang nagtataasan lang kayo ng ihi? Hayaan mo mataas na yung ihi niya. So, pinapaalis ni ate to, okay na. Ibig sabihin, parang wala naman talagang damage na nangyari dito sa tagpong ito. Ngayon, ikaw, pinoprovoke mo na basagin mo. Tapos naglabas ng martilyo. Ilang beses na, yung pagkakataon na yan na kumukuha siya martilyo, umalis ka na dyan, men Pero naunahan ka ng kalakihan ng itlog mo. Ano na pala mo ngayon? Babasagin babasagin yung yung sasakyan mo. Kasi nga, pinrovoke mo So, nung nabasag na yung sasakyan mo, anong gagawin mo ngayon? Papasok mo sa insurance, madidinay ka sa insurance dyan, men. Kasi unang-una kinunan mo ng video, wala namang collision na nangyari 'Di ba? Act of God, hindi naman act of God yan 'Di ba yun yung mga coverage ng insurance? Maliban na lang kung merong coverage ng riot yung insurance mo. Kaya lang, iimbestigahan pa rin yun. 'Di ba? Madugo itong pinasok mo, nagtagumpay. Sulit ba? Sulit yung, sulit ba yung, tinatanong ko, sulit ba yung pagiging mataas ang ihi mo kumpara dyan sa nag-i-e-bike na yan? Sulit? O, let's say, sasabihin naman ng iba, hindi, pwede niyang idemanda yan, pwede niyang siya yung pagbayaran yan. Akala nyo, ganun kadali yon? Okay, sige. Magsisettle kayo ngayon sa police station, magpipirmahan kayo, or sa barangay. 'Di ba?
ito yung mapapagkasunduan nyo na amount. Let's say yung pampagawa dyan, ano? Siyempre, may mga time yan na hindi pa makakabayad-bayad yan kasi walang pera, hindi makakahulog, hahabol-habulin nyo pa. Madugo, men. Yun ba ang gusto nyo? Kesa yung may one chance ka na eh. May one chance ka na umiwas eh. Katulad niya, no? Hindi, ulitin natin sa umpisa ha. Kasi pinrobok mo pa ng pinrobok eh. Wala na. Nagkanda basag-basag ka na. Eh, mayabang din niyang nasa labas eh. Kaya nga, hindi sa kinakampihan ko ito kasi, siga na to. Wala ka na magagawa dyan. Ang settings kasi ng video mo, point of view, nilagay mo kami sa sitwasyon mo. 'Di ba? Kakampi mo kami. Eh, ang problem kasi dito, nagpataasan kayo ng ihi eh. 'Di ba? Sa bagay, may mga ano nga naman 'yan, nakakabwisit nga naman 'yan. Kaya lang may mga bagay kasi or may mga sitwasyon kasi na hindi mo na dapat pinapairal yung pride mo. Ano na pala mo ngayon? Akala mo madaling isettle yan? Kahit magpirmahan kayo niyan, pag hindi nakahulog yan, anong gagawin mo? Diba? Hahabulin mo na naman uli. Diba? Ididemanda mo, ikaw ang gagastos. Siyempre kukuha ka ng abogado nun. Diba? A-attendan mo ng hearing yan. Hindi madali, kahit pa sabihin mo may pera ka, a-attendan yung abala ng hearing na gagawin yan, men. Ano ba? Kakaririn mo? 'Di ba? Kung uumpisahan natin dito kung pinairal mo yung pagpapakumbaba mo dito, naka-eskapo ka na walang yan dito nag-start, 'di ba? Nagtuturoan lang kayo, pinapaalis na ng babae, kakampi mo na nga itong babae. 'Di ba? Yang hampas na yan, okay lang yan, walang damage yan, oh. Pabalik na siya sa e-bike niya, men eh. 'Di ba? Habang may pagkakataon, pinapaalis ka na ng babae, oh. Pero wala eh, inuna mo yung inuna mo yung bayag mo, 'di ba? Gusto mong mas ikaw yung lalaki diyan. Eh di pagdusahan mo ngayong consequence. Inuulit ko hindi ko kinakampihan itong siga sa labas. Pero 'di ba, men? Yung thinking na lang natin na kailangan mong umiwas. Ano ba, mababawasan ba itlog mo pagka inalisan mo yan? Hindi mo naman hinit and run yan eh. 'Di ba? Nagkasagutan lang kayo eh. Wala, hinintay mo pa, tinount mo pa ng tinount eh. Yan napipigilan pa yung martilyo niya eh. Sana, nasa point of no return ka na, di ba? Minsan mga kababayan ko pinapairal yung yung kababaan ng ego. Minsan, hindi naman masama yun. Di ba? Dahil ikaw talagang talo dyan. Kahit pa sabi mong ididemanda mo yan, ikaw yung naabala eh. Anyway, next video, ano ba ito? Ito, dinidiscuss lang natin kung ano yung ideal ha. Maaring pag nandyan din ako sa sitwasyon, mag-fail din ako. Pero, ang pinag-uusapan natin dito kung ano yung ideal gawin. Diba? Hindi ko naman sinasabing perfecto ako na pag ako nasa sitwasyon na gano'n, ay susundin ko yung sinasabi ko. Parang ganito lang yan, mga kababayan, no? Alam naman natin na bawal kumain ng mga matatabang pagkain, nakaka-high blood. Alam natin yun. 'Di ba? Pero sometimes, 'di ba, hindi mo mariresist. Pero ang pinag-uusapan natin kung ano yung ideal gawin. Hindi ito pabanalan, 'di ba? Kasi baka mamaya may magsabi, kaya nandoon, maano mo 'yon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung pwedeng consequence natin kapag kaganoon ang ginawa natin, 'di ba? Anyway, ano ito isa? Yeah. Anong pangalan niyo po? Ano pong pangalan? Kayo po, sir. Anong pangalan niyo po? Ano pangalan? Anong pangalan niyo po, sir? May ID po kayo? Lasing si ano? Kayo, sir. Ano pangalan? Hindi po. Kayo po ang tinatanong ko. Kayo po ang nakabangga sa akin. May kasama kayo? Meron. Oo. Meron. Sir, may ID kayo? Pwede kong makita? Ano pangalan?
ID nyo po, sir. Ha? ID nyo po. Ano sir? Patingin nga po. Lasing po kayo eh. Binanggaan nyo po ako eh. Ano lasing sir? O, pakita nyo po yung ID nyo po. Ano yun sir? Ano nabangga sir? Anong nabangga? Ayun nga po, binanggaan nyo po. Ayan o. Kaya nga sir, bigla kayong huminto Hindi sir. ako biglang huminto. Walang huminto. Hindi, meron. Wala, sir. Wala po, sir. Pare-parehas po ang takbo natin. Sa una ko lang sir. Wala pong huminto. Dire-diretso po. Ah, bumangga po kayo. Binanggaan nyo po ako. Kaya nga sir. Ano pong pangalan nyo? ID nyo po. Kaya nga sir. ID nyo po, sir. Opo sir. Ano pangalan niyo sir? Kayo nga po, tinatanong ko po. Kayo po, anong pangalan nyo po? James Ramirez. Ha? James Ramirez. Ramirez. Ano pong ranggo nyo, sir? Ha? Anong ranggo nyo? Corporal sir. Corporal po. Pwede po makita yung ID nyo? Oo sir. Meron sir. Sige po, patingin po. Sa anong paraan sir? Identification nyo po, na kayo po yung nakabangga sa akin, kayo po yung pulis na bumangga sa akin. Uy, pulis. Hindi po ba kayo pulis? Ano po kayo? Hindi sir. Hindi naman kami nakabangan kayo sir. Bigla kayong huminto sir. Hindi ako huminto. Bigla. Wala po akong humihinto. May CCTV kayo? Pakita nyo po. Pakita nyo po kung bigla akong huminto. Bigla kayong huminto. Hindi, pakita nyo po kung may CCTV kayo. Kaya nga sir. Bigla Wala pong humihinto. Ayan po ang mga sakay ko po. Kaya Ang nga, mga kapagsabi po. Sige, pakita nyo po yung ID nyo lang. Bigla kayong huminto. ID nyo lang po, sir. Bilang pulis, respeto ko po sa inyo. Oh, sir. Bilang, Ika-ika po kayo. Lasing po kayo. Hindi sir. Sige po, Di alaseng. Nakasinghot. Joke lang. Joke lang ha? itaas nyo po isang paa nyo. Di ba? Tumutumba kayo. Hindi sir. Tumutumba kayo. Sige po, itaas nyo po isang paa nyo. Hindi sir. Taas nyo po. Hindi sir. Lakaran nyo po yung guhit ng diretso. Lakad po kayo. Taas nyo po yung paa nyo. Doon po, atras po kayo. Atras po kayo. Atras po kayo. Di ko wala. Atras po kayo. Pakita nyo po yung ID nyo, sir. Nakakahiya, no? ID nyo po, sir. Kailangan ko yung ID nyo. Bakit? Kailangan ko po ma-identify kayo bilang pulis po. Ano ba? Sabi nyo po may kasama kayo. Diyos ko, mga lasing yung pulis. Ayan po, tulog oh. Bagsak. Saan po kayo naka-assign, sir? Ano ba? Saan po kayo? Binanggan nyo nga po ako eh. Kaya nga po. Ano po? Pakita nyo po yung ID nyo. Ito po. Bacoor po. Sige po. Pakita nyo po yung ID nyo. Tingnan ko lang yung ID nyo. Ano bang gusto niya? Sige po. Pakita nyo po yung ID nyo. Ano ID niya? Yung police ID nyo po. Parang baliktad pa, no? Mga kapatid, pulis po. Nakabangga sa akin. Puro lasing. Puro lasing, hindi naman puro lasing. Tulog po yan, oh. Amin na. Ano na ID nyo po? ID nyo po. ID po ng pulis. Sige na po, sir. Para tapos na po tayo. ID nyo na lang po. Sige po, sir. Ikaw po nag-ano sa pulis? Bilang respeto ko po sa inyo, pakita nyo po yung ID nyo po. Kasi kayo po nakabangga sa akin. Nasa harapan ako, nasa likuran kayo. Kayo po ang dapat may control sa nakikita nyo. Hindi po ako. Ako po, maayos po yung pagmamaneho ko. Oo nga. Dire-diretso po ako, bigla na lang kayo bumangga sa likod ko. Hindi na may bigla bumangga. Ikaw ang nag-ano. Hindi, pakita nyo na lang po ID nyo, sir. At ayoko po makipagtalo sa inyo. Ay, hindi naman. Lasing po kayo. Kayang taruan. Sige po, pakita nyo na lang po yung ID nyo. ID lang po, sir. Sir, ID nyo po. Huwag po kayong aalis. Uy! Opo. Hindi po. Nakabangga po kayo eh. ID nyo po. Pakita nyo po yung ID nyo, lisensya nyo. Ito nga. Amin na. Pakita nyo po. Amin na po yung ID nyo. Huwag kang mangarang dyan. Hindi. Huwag po kayong umalis. Hindi niya mga alis ha. Bakit sinasara nyo yung pinto? Pakita nyo po yung ID nyo. Sige po, ID nyo na lang po. Huwag po kayong aalis, sir. Kaya nga.
Hindi po. Kaya nga. Kaya amoy na amoy kayo. Lasing na lasing kayo. Hindi naman kami lasing. O sige po, pakita nyo po yung ID nyo. Yo! Amin na. Kaya nga. Uy, buto! Amin na po. Sino motor? Amin na po. Pakita nyo na lang po yung ID nyo. Aalis na tayo pareho. Saan? Saan tayo punta? Ako may pupuntahan ako, kayo rin. Ganun din. So, kailangan ko lang po ID nyo. Sige. Sige po, ID lang po. Bangag eh, no? Sige po, lisensya nyo po. Sino po? ID nyo po, ID. Oo po. Amin na. Pakita niyo po. Asa na po? Amin na Sino? na po. Hindi po, ID nyo po, sir. Oo po. Sir, ipopost ko po to pagka hindi nyo po nakita yung ID nyo sa akin. Hindi, sir. Ipakikita ko po to. Makakarating to kay Revilla. Oo, sir. Oo, kaya nga. Kung ayaw nyo ipakita ko to sa Facebook, Sir. ipakita nyo po yung ID nyo. Papakita ko, sir. Sige, ilabas nyo po. Oo, sir. Ilabas nyo po, amin na. Ilabas nyo po. Basta na mo. Labas nyo po yung ID nyo. Ano yung kasama, oh? Ay. Bangag Sige din. po, pakita nyo po yung ID nyo. Sir. ID nyo po. Sir, huwag ganun. Hindi ko gagawin to pagka pinakita nyo yung ID nyo. Tapos ang usapan natin. Tapos usapan natin, sir. ID lang po. Kanina ko pa ako hinihingi yung ID nyo. Nire-respeto ko po kayo, pero ID lang hinihingi ko, hindi nyo pa maibigay. Ipo-post ko po to pagka hindi nyo pinakita yung ID nyo. I-post na nga. Pakita ko. Sige, amin na po. ID ko, sir. ID po. ID nyo po. Asan yung pitakan nyo po? Nasaan yung ID nyo? Ilabas nyo po. Nandito po tayo sa may Molino Boulevard. Kapundang Molino. Sige, sir. Hindi po. Naka-record lang po tayo. Mag-uusap tayo mamaya. Babalikan ko kayo. Saan kayo naka-assign? Dito na ako sa Pulog. Opo, malaki po ang bakor. Ano yan? Juric Garillo Ramirez. Pangalan nyo? Sir. Anong pangalan nyo? So, yun na yung huli, no? Nakakahiya yung pulis, no? Parang siya yung na ano ng civilian. Nakakahiya. Pero, at the same time, natatakot ako para kay kuya. Parang, paano kung, hindi, pasalamat si kuya, medyo, pa si pulis, submissive, no? Kung ibang pulis yan, men, baka mamaya niyari ka na dyan, eh. Di ba? Baka mamaya, may baril yan, oh. Nakakatakot din tong, hindi ko masabi, no? Kasi pabor din naman ako sa ginawa niya na yan. Kaya lang, baka mamaya, yung ginawa mo na yun, kuya, igayahin ng iba. At matsamba sila sa pulis na yung talagang may siraulo. Ito kasi, swerte ka, siguro naman, kahit pa paano, may morality pa itong pulis na to. 'Di ba? Tama ba yung sinabi ko? Na hindi ka hindi mainitin ang ulo. Paano kung yung iba nakatsamba ng pulis na medyo may sapak? No, 50-50. Gusto kong mahingi yung opinion yung tungkol dito. Kung hindi niya naman gagawin yan, hindi naman natin makikita ito, 'di ba? Hindi naman tayo magiging aware. Hindi ito magiging tool ng taga Cavite para mabigyan ng disiplina to. Pero at the same time kasi, kapag yan ang gagawin lahat ng tao, hindi naman sa bawal, hindi naman sa tinututulan mo, pero yung safety ng gumagawa niyan, lasing yan, min eh. Wala na sa katinuan yan. Anytime pwedeng bumunot ng baril yan pag nakulitan sa'yo. Di ba? Sinuwerte lang siguro ito si kuya na nagbi-video na natapat siya dyan sa kaya niyang anderin. Di ba? Pero for me, no, it's a no-no.
Siguro pwedeng pag naramdaman mo ng lasing at hindi mo na makausap ng maayos, yun lang naman na need mo i-establish hindi mo siya makausap ng maayos. Tapos siguro yung yung plate number na lang ng mobile, umalis ka na. Pero yung kukulitin mo ng ganyan, pasalamat ka, medyo pasensyoso pa to eh. Hindi ko sinasabing tama yung pulis ha. Ang natatakot lang ako yung sa safety lang na itong nagvi-video. May baril kasi yan eh. Di ba? Okay lang sana kung batuta lang ang dala niyan, o mga barangay tanod lang, pwede. Pwede kayo magsapa ka na lang, pero may baril yan eh. Shortcutin ka niyan pag nakulitan sa'yo. Isang bala ka lang, men. Diba? Swerte ka, medyo bangag yung mga yan. O actually, meron pa nga, bangag na nga. Baka mamaya, pag alam mo yun, pag sobrang kulit na sa'yo, binaril ka na lang. Diba? Pero still, good job pa rin. At least kahit pa paano na document. Pero nakatakot. Next video. Ito naman, ano ba to? Anong katangahan to, men? Yan o. May sound ba to? Ay, may sound. Ano ba to? May itsura pa naman si ate, no? Ano ba yan? Yung... Ba't kailangan i-video nyo yan, no? Ano ba? So, aanuhin ko nga to. Baka mamaya ma-YouTube ako nito eh. Tapos ito na si ate, oh. After niyang tumira. Siya rin ba yun? Ano yun, na-raid sila? Sana sinira na ang buhay, di ba? Nang dahil sa ano ba yan, man? Bibisyo lang kayo, may video nyo pa. Di ba? Happy now, hilak later. Anong hilak? Tapos ito lumang video yata. Wait, may isisingit lang ako dito. Madami pala itong video, sorry. Tapos ito kay Willie Rebillame, no? Ano ba to? Dali lang ah. Alam mo, sakit na ni Willie Rebillame ito before eh. Kahit nung nasa Channel 2 pa siya, yung sa Wawawi pa. Kasi lumaki ang ulo niya dahil kasi bilyones ang pinapasok ni Willie Rebillame sa ABS-CBN dati nun, di ba? Nag-hit yung ano niya dahil puro paawa. Puro utak teleserye ang ano nito ni Willie Rebillame eh. Nag-start yan dun sa yung parang game show niya tapos kikwento ng nakakaawang istorya yung mga contestant. Di ba? Yung ako po ay mahirap, ako po ay taga ganyan, tapos bigla may tutulong, di ba? Tapos tutulungan ni Willie Rebillame. Tapos lahat ng utak teleserye, sarap na manood sa kanya dahil, di ba, dinadramahan niya sa television. Ang hanggang sa dumating yung anniversary nila doon sa Ultra. 'Di ba? Dami namatay doon eh. Nagkagulo doon sa doon sa tawag doon. Doon sa pa-contest niya, yung anniversary ng Wawawi yun eh. Nagka-stampede, 'di ba? Kasi lahat ng mga umaasa na mananalo doon sa pa-premyo na sinabi niya nandoon lahat. No? Tapos ito naman ngayon, matagal na bang video to o bago lang?
Direct, sponsor yan, huwag mong bitawan. Nagagalit na ako sa'yo. Bitawan, nagbabayad yan eh. Lagay mo doon sa DAP na BH. Sabi na eh. Buta ka nang siya sa tao eh. Tingin mo nga dito yung camera. Tigas na ulo eh. Sabi niyo, huwag yung bitawan, sponsor yan eh. Unprofessional, ano? Nung nalaman niya na kung gaano siya ka-powerful, ganyan na siya eh. Yung ipahihiya niya yung mga staff niya, yung mga pati nga dancer, pinapagalitan niyan eh. Di ba? Pati yung nagsa-sound. Ano ba? Ganyan. Pati yung pag-broadcast nung libing ni Cory Aquino, di ba? Wala eh. Dumadating ang time na hindi na siya nagiging professional. Yan ang pinaka-toxic environment. Pag ganyan ang boss mo, kahit na malaki ang sweldo, lalayasan mo talaga eh. Hindi healthy ang ganyan eh. Napaka-ironic na, di ba, yung show niya, masaya-masaya, tapos ganyan yung kahihinatnan, yung pagagalitan. Okay lang sana, after nung operation nila, magmi-meeting, dapat ganito ang ginawa mo. Pag ganyan on the spot mo, buong mundo kasi ang nanonood dyan, men eh. Di ba? Tapos director pa yung binanatan mo. Siyempre, ikaw ba yung nakakahiya na ilagay sa resume yan, ng trabaho mo? Na ikaw ba yung director ng show ni Willie Rebillame na pinapagalit-pagalitan dahil sablay? Ano ba? Diba? Hindi maganda yung mayaman na kasi, di ba? So dito mo makikita na si Willie parang talagang pera-pera lang talaga. Siguro nung una, yung ayoko namang questionin yung sinseridad niya makatulong nung una, yung mga unang-una. Pero dumadating ang time kasi, kinakain na ng sistema eh, para bang mas alalang-alala siya doon sa mga sponsors na nagbibigay ng pera kesa doon sa mga tao na supposed to be na yun yung tutulungan niya. 'Di ba? Hindi naman totally na dined mo yung sponsor. Hindi naman siya totally. Direct, sponsor yan, huwag mong bitawan. Nagagalit na ako sa'yo. Bitawan, nagbabayad yan eh. Lagay mo doon sa DAP na BH. Sabi na eh. Buta ka nang siya sa tao eh. Tingin mo nga dito yung camera. Tigas na ulo eh. Sabi niyo, huwag yung bitawan, sponsor yan eh. Kakahiya, no? 'Di ba? Kung ako yung sponsor, mahihiya na rin ako eh. Na parang ako yung dahilan bakit napagalitan yung mga tao doon. Next video. Ito, luma na to, no? Luma na ito parehas. So, ito yung isang video. Ito, men. Diba? Ito yung sinasabi ko na minsan wala sa lugar yung pagsisiga. Tukan at pamamaril. Diyan nagtapos ang buhay ng isang taxi driver sa Pasay. Ang suspect nakaaway lang niya sa pila ng drive-thru ng isang kainan. Nakaburol na ngayon ang biktima habang Ay, naku. Dahil sa fast food lang, no? siya naman ang sigaw ng kanilang pamilya. Live mula sa Valenzuela, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, pakikwento mo nga sa amin yung iba pang detalye sa krimen na ito. Ruth, nang dahil nga lang sa simpleng gitgitan, ipinagluluksa ngayon ng isang taxi driver matapos barilin na nakaaway niyang lalaki sa Pasay. Mabagal ang usad ng mga sasakyan na nakapila sa drive-thru ng kainan na yan sa Pasay nitong Martes ng gabi. Ang asul na kotse, sinubukang sumingit sa pila pero di pinalusot ng taxi. Bumaba naman ang pasahero ng kotse at galit na hinarap ang taxi driver. Ang angasan ng dalawa, nauwi sa tulakan at suntukan. Pilit naman silang inawat ng mga gwardya. Pero ang taxi driver, nagtanggal pa ng t-shirt at tila naghahamon pa ng away. Apang, no?
Humupa lang ang tensyon nang magkanya-kanyang alis sa lugar ang mga sangkot sa gulo. Pero ilang minuto lang, bumalik daw ang driver ng taxi at hinanap sa gwardya kung nasaan na ang kaaway. Sabi niya, hindi ba nagawi dito? Kasi nga, wala na raw sa sasakyan. Napansin niya siguro na may nagtatago sa gilid ng sasakyan. Hinabol niya. Sunod na makikita ang taxi driver na pasugod sa nakaaway ilang metro mula sa kainan. Pero sa pagkakataong ito, bumunot ng baril ang sospek at pinagbabaril ang biktima. Bumulagta ang taxi driver habang mabilis na tumakas ang gunman. Naisugod pa sa ospital ang biktimang si Andrew Luzana pero namatay rin habang nasa gamutan. Nagtamusan ng tama ng bala sa ulo, leeg at hita. Dagdag pa ng mga pulis, armado ng patalim si Luzana ng Yon, di ba? Baka pumasok ng self-defense yun, men. Kasi sinugod pa ni ni taxi driver eh. Ito yung time na nakakabwisit, no? Na tapos na, men. Tapos na. Ano pa bang gusto mong patunayan doon? Wala. Dapat kumakain ka na lang ng burger sa bahay nyo kasama yung pamilya mo. Eh, siguro, hindi ka satisfied sa performance ng bayag mo, no? Kaya sinugod mo papabalik para talagang mapatunayan mo na mas lalaki ka doon. Ayan, anong nangyari? At least, lalaki kang namatay, di ba? suguri ng sospek. Base sa nakikita natin na doon sa CCTV na talagang yun niya, susugurin niya kasi nung binabaan niya mula sa may gasolinahan, pinunilakad niya halos mga 100 meter din siguro, 150 meter. Talagang babalikan niya talaga, 100 meter. Pinunilakad niya, talagang susugurin niya. Di naman inakala ng mga kapatid ni Andrew na hindi na makakauwi ng buhay ang kanilang kuya. Matapang eh. The best kuya in the world, matapang men eh. Ayon kay Renalyn, hindi naman palaaway ang biktima. Anong hindi palaaway? Nakikita na ka sa CCTV na sinugod ng kuya mo. Naghubad pa nga ng ng damit, di ba, makikipagsuntukan. Responsable nga raw si Andrew at breadwinner pa ng kanilang pamilya. Yan ang problem eh, nagiging mabait yung tao pagka natodas na eh. Kaya di sila naniniwalang manunugod ito ng may patalim. May CCTV na nga, ate! Ewan ko. Ba't ganyan? Hindi, siguro defense mechanism na lang nila yon na hindi mabait yung kuya ko. Siyempre nga naman, di ba? Pag natalo sila doon sa kaso, talo sila doon. Pero, ano ba? Nakita na nga sa CCTV na sinugod ng... Tapos na kasi yung altercation eh. Tapos na eh. Di ba? Hindi ko nakikita yung point kung bakit puntahan pa pabalik. Siguro naiwan niya yung bayag niya doon. Kaya kailangan niyang balikan. Ano ba naman tayo, man? Ano ito last video. Ito matagal ng video to eh. Ito kay Joey De Leon daw. Ano ba to? Ano na mga schedules mo from now on? Thank you po. Hindi makatiis eh. Thank you po. Iba yung ni Joey De Leon talaga, no? Ano po, valid. Thank you po. Thank you so much po, Sir Joe. Kahit ako nawiwirduhan ako eh. Ano ang tingin niya? Bata yan? I mean, di ba parang baby? Pero iba yung dating yung kagat-labi pa ni Joey De Leon eh. Nagpa-flashback tuloy sa akin si Pepsi Paloma. Hindi, joke lang ah. Ano na mga schedules mo from now on? Thank you po. Hindi makatiis eh. Thank you po. Ano po, valid. Thank you po. Thank you so much. Uncomfortable, no? Ano ba sabi niyo doon? Hindi, kasi baka maraming fans si Joey De Leon dyan eh. Pero ang weird nun ha. Napaka-weird nun talaga. Yung random na ganon. Na biglang kinis ni,
Anyway, so yan lang po muna yung mapapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Comment kayo ha doon sa mag-discussion tayo. Diba? Maraming salamat. Bye-bye.